Magandang araw sa lahat ng mga bossing natin dyan. So sa video natin today, isi-share ko lang po sa inyo kung paano mag-connect or mag-add ng mga Microtech devices dito sa ating Taraki billing system. First na gagawin natin is syempre dapat meron tayong account sa Taraki. So as of now, meron tayo ditong account na naka 7 days free trial. Pro version po ito. So pwede mong magamit lahat ng features dito for 7 days. Ngayon sa ating Taraki account, hanapin lang natin yung Microtech. Yan. So sa Pro version mga boss, meron tayong tatlong Microtech na pwedeng i-add. And then dito sa ating Microtech page, mag-add lang tayo dito, add router. And then pag nandito na tayo sa add router form, ang first na gagawin natin is pipili tayo ng connection method. By default, public IP po yung i-recommend natin para mas madali if meron kayong public IP. Kung wala naman, next na recommendation natin is yung zero tier. Kaso itong si zero tier, may ibang Microtech na hindi supported nito. Mostly yung mga bagong Microtech model lang, yung mga ARM64. The rest is walang zero tier. Kagandahan lang ni zero tier kung supported yung Microtech mo is free hanggang 10 Microtech devices. Then kung hindi talaga available sa'yo yung dalawa, public IP at saka zero tier, pinaka last option natin dito is yung VPN tunnel. Yung sarili nating VPN tunnel, yung Carcom VPN. So ito yung gagawin natin today kasi dito mostly nahihirapan yung mga bossing natin. Nahihirapan silang add ng kanilang Microtech dito sa billing system. So before tayo mag-add, since VPN yung napili natin, so punta muna tayo dito sa Carlcom VPN. Ito po yung kanyang address, vpn.carlc.cloud. So kung first time pa lang ninyong mag-register dito, meron po kayong free na 150 coins. So kung isang Microtech lang yung gagamitin mo, so yung 150 na yon, magagamit mo na yun for 3 months. Okay, kasi per device is 50 coins. Then, per month po yun. Renew. So, mag-register lang tayo dito mga boss. Get started free. Yun nga, para makakuha tayo ng 150 coins. So, mag-register lang tayo dito. Madali lang naman. Fill upan lang natin itong ating form na makikita dito. Then, create account. Ayun, then magsisend siya ng verification sa ating email na ginamit. Verified na, once nag-sign in tayo, so yun, meron na tayong 150 coins agad. So pwede po kayong mag-add dito anytime. Punta lang kayo dito sa buy coins. Ayan, so meron tayo dito mga pricing. At no need na po kayong mag-contact sa akin if ever bibili po kayo kasi supported na po ito yung GCash, Maya, QRPH, at kung ano-ano pang mga online payments or e-payments na available dito sa atin. So since meron tayong 150 coins, so yun yung gagamitin natin para makapag-add tayo ng ating Microtech device. So dito lang tayo sa My Devices and then add your first device. So lagyan lang natin to ng for example AC1. Then device type, syempre Microtech, and then add device. Then lalabas ito, device created. Ito po yung IP address ng ating device. So importante po yan. Close muna to. So now offline pa po siya. I-click lang natin tong device natin. First na gagawin natin, huwag nyo pong kalimutan, dapat activate natin siya. Yun nga, per device 50 coin. 1 month na po yun. So i-activate natin. Ayun, subscription activated. Then, meron ditong lalabas na active until next month. Kasi nga, per month to siya. Napaka-importante kung ilo-long term nyo po yung inyong device dito sa ating VPN is i-on nyo po itong auto-renew. Then, make sure lang na meron kayong coins palagi. Kasi kung hindi nyo po yan ma-renew, for example, July 17 na ngayon, tapos hindi nyo na-renew, yun, mag-offline po yung inyong device. So anyway, kung magte-test pa lang naman po kayo, so no need nang mag-auto renew. Then once activated na po yung ating device, dito po sa baba, complete na po ito. Dito tayo sa Microtech script kasi may kailangan tayong i-copy dito doon sa ating Microtech. So copy paste lang po ito, no need na po kayong isa-isang configuration pa doon sa ating Microtech. One time copy paste lang po ito. Yun nga, ito po yung ating script. Pwede nyong i-review. Pero tested na po natin to. By the way, itong Carcom VPN natin, kailangan natin dito ng WireGuard. At yun nga, dito sa Microtech script, i-copy lang natin to mga boss. Copy Microtech script.
And then ngayon, pumunta na tayo sa ating Microtech device. At kung nandito ka na sa iyong Microtech device, number 1 na dapat i-check mo dito is yung version ng inyong Microtech. Dapat version 7. I highly suggest na yung pinaka-latest na version 7. Or di naman kaya, dapat hindi siya bababa doon sa version 7.12.1 mga boss. Napaka-importante. Another thing na kailangan nating ma-check dito sa ating Microtech before tayo mag-proceed is yung WireGuard. Yan. Dapat meron po kayong WireGuard na dito na naka-install or naka-enable sa iyong Microtech device. So, lahat po ng Microtech device supported yung WireGuard. Hoplite, name it, basta Microtech, meron po yung WireGuard. Basta naka-update sa latest version or naka-version 7. Next na i-check natin mga boss is yung ating IP and then services. Make sure itong API ETH728 is naka-enable po siya. Kasi ito yung gagamitin ng ating Taraki billing system. Pwede nyo pong palitan yung port number for security, for double protection po ng ating Microtech device. Next na i-check natin, syempre kung merong internet yung ating Microtech. Dito sa VPN option, walang problema kahit anong settings ng iyong Microtech pagdating sa WAN. Naka-dual WAN ka man, naka-load balancing. Basta kahit ano, as long as merong internet yung Microtech, wala siyang issue. Isa pa pala mga boss, napaka-importante din dito sa ating firewall. Dito sa filter rules, check natin yung ating filter rules. Baka mayroong something drop na action like nito. Baka ma-drop yung ating WireGuard traffic. Para makasigurado ka, pwede nating i-disable muna lahat ng ating filter rules. And then, punta na tayo sa new terminal mga boss at ilagay na natin dito yung ating script na kinapi galing dito sa ating Carcom VPN. Dito sa baba ito. Copy ko ulit ha. Yan, copy. Then, punta tayo dito. Then, paste lang natin dito mga bossing. Yan. Then, enter. Yun. And then, mapapansin mo agad sa filter rules, may ma-add tayo ditong 4 na rules. Dito sa WireGuard mga boss, ayan. Kanina, blanco to. So, ngayon, mayroon ng naka-add. Ang WireGuard interface at saka peers. Yan. So, dalawa po yan. Isa pa, dito sa ating IP and then addresses, dapat meron tayo ditong IP. Yan o. Yung IP na binigay galing dito sa Carcom VPN. Ano nga ba yung IP na binigay? Yan o. 129. So, dapat match po siya dito sa IP and then addresses 129. Pag okay na mga boss, balik tayo sa Carcom VPN. Ayun. Mag-online agad po siya after ng copy-paste. As long as yun nga, walang conflict sa Microtech configuration mo. So once okay na mga bossing, nakita mo na online dito yung inyong device, kopyahin mo lang yung IP, VPN IP mo. Then punta ka na ulit sa yung Taraki. Then pangalanan lang natin to EC1 dito sa VPN IP tunnel. So yung IP na galing sa VPN account mo. And then username and password, yun nga dito sa yung Microtech. Mas maganda na meron kang dedicated credential para sa Taraki billing system. So punta ka lang naman sa system and then users. Then yun nga, in my case meron tayo ditong dedicated credential para sa ating Taraki, which is yung username is Taraki, then ikaw na bahala kung ano yung password. Dapat naka-write siya mga boss dito sa group. Then balik ka lang ulit sa iyong Taraki billing system, then lagay mo lang dito yung credential na yon mga bossing. Then make sure na tama yung port. And then dito sa unpaid or overdue profile mga bossing, kung ano yung unpaid profile mo na nakaset sa iyong PPP dito sa profile. Yan o, dito. Kasi automatic po yung Taraki billing system natin. Siya na po yung nagka-cut, siya na po yung nagbabalik ng internet ulit once nakabayad na yung customer. Fully automated po siya. So kailangan niya po yan para smooth yung process na yon. Okay, so ikopyahin mo lang kung ano yung nakapangalan dito sa yung unpaid profile or past due profile ba kaya, depende sa yung gamit. So yun yung ilagay mo dito mga boss. Once okay na, pwede mong i-test connection mga boss. Pindutin natin. Before mo i-add. Ayun, so connected siya mga bossing. So ganun lang siya kadali. So once connected siya, pwede ka nang mag-add router.
After mo mag-add router mga boss, lalabas dito status unknown. Pindutin mo lang ulit yung test. Ito po yung final test para ma-check kung talagang connected yung iyong Microtech dito sa ating Taraki. So i-test mo lang ulit. So testing, so ayun, connected siya mga boss, may lalabas dito. At mag-online na yung status ng iyong device. Then once online na po yan, pag pumunta ka sa devices, makikita mo na yung iyong Microtech PPPoE. Kung ilan yung active at saka yung mga interface ng iyong Microtech, makikita mo na rin. Ganun lang po kadali mag-connect ng Microtech gamit yung ating Carcom VPN.